Napakarami yung tao ngayon aligaga, balisa, nag-aalala. Hindi po natin maiaalis yun. Pero tayo bilang mga mananampalataya ay dapat to alam ang kakayahan, ang kapangyarihan, at higit sa lahat ang pag-ibig ng Panginoon sa lahat ng Kanya. Amen? Sa lahat po na nandito, maligayang araw po ng pagkabuhay ng ating Panginoon. Hindi dahil namatay siya taon-taon o namamatay siya taon-taon, kundi inaalala natin yung naganap 2,000 taon ang nakakaraan na nung si Jesus po, pagkatapos po ng 3 araw at 3 gabi doon sa libingan, ay nabuhay na magmuli sa unang araw ng linggo. Sunday is the first day of the week. Baligtad do sa atin di ba? Amen? Ang linggo ho, ang unang araw ng isang buong linggo. So, ngayong araw na ito, we are celebrating this truth. The 2,000 years ago, the Lord Jesus Christ resurrected from the dead. Amen? Amen? So, habang nagse-celebrate po tayo ng resurrection ng ating Panginoon, kailangan nung maintindihan natin, we must really understand bakit ito nangyari. Amen? Amen? So ngayong umaga, pag-uusapan po natin bakit kailangan na mabuhay na magmuli ang ating Panginoong Jesucristo mula sa mga patay. Amen? Alam ko na maraming Kristiyano, every year na lang celebrate natin, Happy Easter. Iba nga, mali pa yung pagse-celebrate Di ba? Ibis na si Jesus ang hinahanap, iklog. Easter egg. Di ba? Imbis na yung simbolo sa mga mall, yung pagkabuhay ng Panginoon, ang pinapakalat, mga Easter bunnies, mga rabbit. Di ba? Which is napakalayo ho sa biblical na katotohanan. Amen? So, sa 4 po na ebanghelyo, in the 4 Gospels, makikita ho natin na si Jesus mismo, sa Marcos, Lucas, Mateo, Juan, makikita ho natin na si Jesus mismo, ipinahayag niya 3 o 4 na beses ang tungkol sa kanyang kamatayan at tungkol sa kanyang muling pagkabuhay. Mga kapatid, naitanong niyo na ba sa sarili ninyo, bakit ang pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoong Hesus ay napakahalaga sa bawat isa sa atin? Amen? Why? Why is resurrection so important to all followers of our Lord Jesus Christ? Sa mundong ito, nakita ho natin kung paano wina-water down ng daigdig na ito, ng sistema ng sanlibutan, ang tungkol sa pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoon. Nalilimutan na lamang tayo sa mga ritual, sa mga theatrics, sa kung ano-anong bagay. Pero yung realidad ng katotohanan ay tila nawawala sa puso ng marami sa atin. Yes, intellectually, alam natin na buhay na magmuli ang Panginoon. Pero kung tatanungin kita, kapatid, alam mo ba kung bakit? O sige, pwede ba magtanong? Bakit kailangan mabuhay na magmuli ang ating Panginoong Jesucristo? Alam niyo ho, nung ang ating Panginoon ay nabuhay po, when He became man, nung siya'y nagkatawang tao, ang ating Panginoon namuhay dito sa mundo. At tandaan niyo
Si Jesus, nung nandito siya sa mundo, naranasan niya ang epekto, ang consequences ng ng rebellion ng tao. Nakita ng Panginoon ang malawak na kahirapan, nakita ng Panginoon ang katakot-takot na sakit at karamdaman, nakita ng Panginoon na napakaraming tao ang inaalihan ng demonyo. Nakita ho ng Panginoon ng lahat ng ito ay kinurap ni Satanas. Satan corrupted this world by, sabi nga by enjoining Adam at pagsisinungaling kay Adan, pagsisinungaling kay Eva na na magrebelde sa Diyos. At dahil dito ang tao ay napasa ilalim sa kamatayan at kasalanan. Na hanggang ngayon, mga kapatid, itong kamatayang ito, spiritual at pisikal, ay nararanasan ng lahat ng tao. Walang exempted. Wala. Amen? Bakit ko sinasabi to? Kasi nakakatuwa ho isipin, all humans on earth, lahat. Wala naman sigurong alien dito, no? Ha? Wala namang maligno siguro dito. Lahat ng tao ho, katulad ni Jesus, ay pinanganak. Ito yung katabi nyo. Tanungin nyo, pinanganak ka ba? Siyempre. Wala namang putok sa buho, di ba? Nakakatawa ho ang alamat ng mga Pilipino kung paano nagkaroon ng unang lalaki at unang babae. Saan nanggaling si Adan at si Eva? Sa kawayan. Di ba? Amen? Hindi, lahat ng tao po ay pinanganak. At lahat ng tao ay nabuhay. Si Jesus, pinanganak siya, although pinanganak siya ng isang biren, pinanganak pa rin siya. Si Jesus po ay namuhay ng normal. Hanggang ilang taon namuhay si Kristo ng normal? Hanggang 30 taon. 30 years. He has to live this human life on earth. Anak ng karpintero, siguro si Jesus magaling din siyang magkarpintero. Kasi yun ang kinabubuhay nila eh. Amen po? He lived a normal life. Sabi na iba, Brother Rani, bakit yung 30 years ni Jesus Christ walang sinabi? Ano kung bakit? Ako yung magsasalita sa aking opinion. Why is it na hindi na sinulat yung ginawa ni Jesus Christ mula nang siya naitala doon na 12 ilang taon ba siya nung siya naiwan doon sa templo? After noon, wala na eh. Di ba? Sabi nila, 12 years old daw si Jesus Christ nung nandun sa templo. 18 years ang nawawala. Alam yung tao kung ano-ano mga hula eh. Pero sa akin, simple lang pagkaintindi ko eh. Bakit hindi tinala yung buhay ni Kristo mula nung siya 12 anyos hanggang mag-30 anyos? Ano yung bakit? Ako na lang sasagot. Sa aking pananaw, kaya hindi yung pinasulat, sapagat si Kristo ay namuhay ng normal. Katulad mo at katulad ko. Kailangan mamuhay siya ng normal, pero ang kaibahan, hindi siya nagkasala. Ang hirap nun. Amen? Amen po? Hindi siya nagpasaway sa magulang niya. Hindi siya nang away ng mga kapatid niya. Hindi siya gumawa ng mga bagay na masasaktan yung kanyang mga kapitbahay, kalaro, kaeskwela, kung ano man. Namuhay si Kristo nang walang nagawang pagkakasala. Alam niyo, ibig ko sabihin nito, Jesus Christ lived the commandments of God. Paano? Mga kapatid, wala akong itinala na si Kristo religyoso. Tandaan nyo. It was never recorded na si Jesus Christ laging nasa templo. Alam niyo ba yun? Hindi yung na-record na si Jesus Christ sumama sa mga Sanhedrin, mga Pariseo, mga Saduceo. Wala ho. Amen? Pero namuhay si Kristo nang walang kasalanan at kalugod-lugod sa Panginoon. Paano? Pinamuhay niya ang kautusan ng Diyos. At alam ni Kristo ang buod ng kautusan. Ano ang buod ng kautusan? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo,
at buong kaisipan mo. At ang pangalawa, ibigin mo ang kapwa mo katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So, Jesus Christ lived the life of love. He was good to everybody. Amen po? Amen po? Kung meron mang pinakapasensyosong tao sa lugar na yon ng Nazareth at lugar na yon ng Galilea, ito'y si Jesus. Wala hong nagchismis laban kay Jesus for his entire life hanggang umabot siya ng 30 years. Wala akong nag-comment na meron siyang masamang ginawa. In fact, sabi ng Bible, lumago siya, nagkaedad siya sa pabor ng Diyos at pabor ng tao. Ang hirap nun, di ba? Kasi alam niyo, sa totoo lang, kung tatanungin ko yung kapitbahay mo, dito kasi mababait tayo lahat eh. Tingnan niyo katabi, di ba? Parang ang babait. Pero kung tatanungin ko yung kapitbahay mo, kumusta ba si sister? Huwag kang pupunta sa bahay namin. Uunahan na akaaway ko yun doon pa lang eh. May comment na. Naku niyo po ibig ko sabihin, huwag na lang kapitbahay, sa loob na lang ng bahay. Hello? Jesus Christ never did anything wrong. Nagkakaintindihan mo tayo? Okay. Si Kristo, katulad natin, ay kailangan ding mamatay. Because He is in the body. Ang kaiba lang ni Kristo, when He died as the Lamb of God. Amen? Amen? Okay. Ibig ko sabihin, katulad pala ni Jesus ang tayong lahat, pinanganak, nabuhay, at mamamatay. Kapatid, lahat tayo mamamatay. Kaya sasabihin mo na, mamatay ka na. Ano na yun? Walang halaga yun kasi mangyayari yun eh. Amen? We will all die. And Jesus Christ died. Pero, meron nung isang sumibol sa mundong ito na pinanganak, nabuhay, at namatay na hindi natin kayang gawin. Ano yun? Ang mabuhay na magmuli. Si Jesus po, meron siyang kapangyarihan na buhayin ang kanyang sarili. Yun ang kaiba ni Kristo. He can die, but He has the power to take it up again. Sabi nga ni Juan in Him was the life. Ang nakay Kristo ang buhay. Kaya nga sabi doon sa John chapter 10, di ba? And even in John chapter 11, ang sabi niya, walang mag-aalay ng buhay niya. Ako iaalay ko ang buhay ko para sa inyo. Pero may kakayahan akong buhayin nitong muli. I have the power to take it up again. Mga kapatid, you see, Jesus Christ possessed something that we do not have. Nasa Kanya ang kapangyarihang mabuhay na magmuli. Sino na-realize ito? Alam niyo ho, kaya hindi totoo yung tinuturo ng ibang reliyon na si Kristo ay tao lang. Wala hong tao na kayang buhayin ang kanyang sarili. Dito sa mundo natin, kasinungalingan ang tinuturo, kaya nauso yung mga Dracula. Nauso yung mga zombie. Amen? Amen? It's a poor replica of our Lord Jesus Christ. Amen? Amen? May tanong mo kayo dyan? Wala naman. Okay. Yung kamatayan ni Kristo ay nagbigay daan. Pakinggan nyo to Kailangang mamatay si Kristo. Para ano? Para bigyang daan. Ang alin? Ang pagkabuhay na magmuli. Hindi lang para sa Kanya, kundi para sa lahat ng magiging katipan niya. Parang tahimik kayo doon Yes, Jesus died for all men. But He resurrected. Pakinggan niyo to. Namatay si Kristo para sa lahat ng tao. Pero nabuhay siyang magmuli. Para kanino? Sa lahat
ng katipan niya. Wala nag-amen ha. Kaya sabi, ba't yung iba pupunta sa paghahatol? Why? Because mabubuhay lamang tayong muli kung tayo'y katipan niya. At ikaw ay magiging katipan lamang ng Panginoon kung naniniwala ka sa Kanya. Ikaw ay mabubuhay na magmuli kung ikaw ay katipan niya, kung meron kayong relasyon. Hindi ma-appreciate ito ng mga bata ngayon kasi ang tawag nila ngayon, jowa. Di ba? Di ba? Amen po? Tayo po'y katipan ng Panginoon. At yun ang ano natin, pag-asa natin. Yung pagkabuhay ni Kristo ay para po sa lahat ng kanyang katipan. Amen? Sabi ng Roma 6, subalit ngayon, pinalaya na kayo mula sa kasalanan at naging alipin na ng Diyos. Ang bunga nito'y kabanalan at ang kahinatnan ay buhay na walang hanggan. Nakita nyo ha, ang bunga nito ay yung kabanalan. Ano yung kabanalan? Yung pamumuhay mo na nakalaan kay Jesus. Yun ang kabanalan. Hindi yung kabanalan, nakasuot ako lagi ng puti, hindi ako makangiti. Kailangan yung buko talagang ayos na ayos. Lagi ako may dalang Biblia, nasa simbahan ako araw-araw. Hindi yung kabanalan. Ang kabanalan po, holiness is about living a life for the Lord. Sino ngayon to naintindihan? Kaya tayo banal, hindi dahil winisikan tayo ng tubig. Kaya tayo banal kasi yung buhay ko nakalaan na. Nakadedicate na kanino? Sa aking Panginoon. Amen. At ang bunga nitong kabanalan to, pakinggan nyo. Kasi namimiss ito eh. Yung bunga ng kabanalang ito, ano? Ang kahihinatnan nito. Ano ibig sabihin? Yung resulta nitong kabanalang ito ay ano? Buhay na walang hanggan. Sino ngayon naintindihan to? Kapatid, yung communion kanina ay bahagi ho yun ng kabanalan. You are showing that you are living for the Lord and living with the Lord. Amen? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yun na. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kanino? Kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Mga kapatid, yung death sentence na binigay ng Diyos sa tao, pakinggan niyo po ito ha, yung hatol ng Diyos kay Adan at sa lahat ng magiging salinlayan niya na kamatayan, hindi lang ito akto ng banal na hustisya o katarungan. Amen? Kundi ito po ay pagkilos din ng Diyos ng kanyang karunungan, ng wisdom niya at ng kanyang habag. Bakit? Kasi kung hindi tayo mamamatay, wala hong pag-asa ang tao. Imagine niyo, kaya pala, ang Diyos, pinagbawalan si Adan at si Eva na makakain ng bunga ng punong kahoy ng buhay. Bakit? Kasi sinisecure ng Diyos ang pagtubos at pagtutuwid at pagre-restore sa ating lahat. Kasi imagine niyo si Adan, rebelde. Tama? Nagkasala, itinakwil ng Diyos. Nakakain ng bunga ng punong kahoy ng buhay. Ano ibig sabihin nito? Hindi na siya mamamatay. So habang panahon, ganun na siya. For all eternity, ganun na siya. Rebelde, hiwalay sa Diyos, at nakalaan sa paghahatol ng Panginoon. Paano yung mga ipapanganak? Ganun din? Alam niyo mga kapatid, if rebellious, fallen human beings will not die, tayo po dito sa mundo, dadami tayo ng dadami, wala ng pag-asa ng kaligtasan.
Amen? Yung spiritual death, yung physical death ho, ay sabi nga, sweldo, bayad para sa kasalanan. Sa ilalim po ng hustisya ng Diyos. Amen? Pero, nakita niyo yun? Merong pagkabuhay na magmuli eh. Meron nung second chance. Wala ho yung purgatorio, hindi ho totoo yun. Ang second chance yung binibigay ni Lord ay yung mga mananampalataya sa Kanya, yun ho yung mabubuhay na magmuli. Pasensya na ho kayo ha. Parang napaka-selfish mo naman brother, pero malinaw ho yun eh. Siya po yung nabuhay na magmuli para sa mga katipan niya. Amen? He died for all men, but He resurrected for His own people, those who will believe in Him. Amen? Kaya ang issue dito, kay Kristo ka ba o hindi? Amen? Si Kristo ho ay nabuhay na magmuli para patotohanan na ang kamatayan po ay bayad na. Ang kapangyarihan ng kamatayan ay nawala na. He rendered the power of death useless when He resurrected from the dead. Amen? Amen? Okay. So ano ibig sabihin nito? Ang unang-unang epekto po ng pagkabuhay na magmuli ng Panginoon ay ito. The resurrection is the promise of hope. Ito yung pangako ng pag-asa po sa ating lahat. Imagine niyo kapatid, dito sa mundong ito, ang dami-daming pagsubok. Tama? Amen? Dito sa mundong ito, ang dami-daming mga hang-ups, di ba? Yung mga trials, yung mga pinagdadaanan natin. Di iba nga sa atin, hindi makahulog po sa buhay, di ba? Imagine ninyo, kung ang pag-asa lang natin dito sa mundong ito, tayo na po pinakakawawa. Amen? Pero hindi yun eh. May pangako ang Panginoon. Yes, maaaring maghirap ka sa buhay mo dito, sa dami ng pagsubok. Di ba? Pero sabi ni Lord, isang araw, mawawala yan. Bakit? Kasi bubuhayin kang muli ng Panginoon. Magre-restart ang buhay mo. Amen? Amen? At ito ho yung preba ho ng atin hong absuelto, justification. Sa parusa. Sino po yung iba kaya natatakot mamatay? Kasi sabi niya, baka magising ako dun sa mainit. Amen? Amen? Baka magising ako dun sa madilim. Amen? Baka pagkatapos ito saan ako damputin, hindi ako masumpungan dun sa kalangitan. Hindi ho. Mga kapatid, ang pagkabuhay ng magmuli ni Kristo, ito ho yung assurance mo na na ikaw ay pinatawad na ng Diyos. Justified. May babanggitin ako sa inyo. Kasi yung justification, ito po yung legal act ng Diyos. Legal po ito. Hindi po ito illegal. Legal na akto ng Diyos na na ideklara ang isang makasalanan. Na na matuwid alang-alang sa ginawa ni Jesus. Yun ang justification. Amen? So, through real repentance, pag ikaw ay nagsisi, nagbago isip mo, nanampalataya ka kay Kristo, ikaw ay pinapatawad ng Panginoon. Tandaan niyo po ito. At hindi niyo ko kailangan para kayo patawarin ng Diyos. Ang kailangan niyo Si Jesus. You need the Lord. Kapatid, pasensya na kayo. Ako, may nanonood din ito. Kahit ikaw na ang pinaka-reliyosong tao, araw-araw nakaluhod ka doon sa simbahan. Kung wala naman sa si Kristo, hindi ka pa rin makakapasok sa kanyang kaharian. Kasi sinabi ni Kristo, ako lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama kung hindi saan? Sa pamamagitan ko. Sino yun? Si Lord. Amen? So, si Kristo po ang passes natin. Thank you, Lord. Ako pala nabuhay kang magmuli para sabihin sa akin na kapag ako natapos ang buhay kong ito, bubuhayin din na akong muli. Ibig sabihin, ako'y pinatawad na ng aking Panginoong Diyos.
I am justified and forgiven by God. Tingnan niyo po sa Isaiah 53. Sabi, yet it was the Lord's will, kalooban daw ng Panginoon, to crush Him. Sino tinutukoy dito? Si Jesus. Nadurugin siya and cause Him to suffer. Na yun, kaya sinabi ko, si Kristo po hindi nagdusa sa impyerno. O impyerno man ang pinaniniwalaan ninyo. Actually, sa Hades, hindi siya nagdusa sa Hades. Saan siya nagdusa? Dito, sa lupa. He suffered emotionally, intellectually, he suffered spiritually, he suffered physically here on earth for all of us. Amen? Sabi po dito, and through the Lord, and though the Lord make His life an offering for sin, bagamat ang Panginoon daw, ang kanyang buhay ay itinagda bilang alay para sa kasalanan. Nakita nyo? Si Kristo yung buhay niya inialay para sa kasalanan. He will see His offspring. Makikita niya ang kanyang mga anak. He will see His offspring and prolong His days. Yun nga yung resurrection eh. Makikita niya yung kanyang mga anak. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, kung ano si Kristo, magiging ganun din tayo. Amen? And the will of the Lord will prosper in His hand. Pakinggan nyo. Kaya hindi po ako nag-aalala. Ang kalooban ng Diyos Ama ay magtatagumpay sa sagana sa kanyang kamay. Kaya nga nakakalungkot sa maraming Kristiyano kung saan-saan tayo kumakapit. Samantalang ang sabi, ang kalooban ng Diyos ay sasagana saan? Sa kanyang mga kamay. Kanino? Sa kamay ng ating Panginoon. After He has suffered, din ito yung resurrection. Nakita nyo sa verse 11? After He suffered, He will see the light of life. Makikita daw niya ang liwanag ng buhay and be satisfied. It talks about the resurrection of our Lord Jesus Christ. By His knowledge, my righteous servant will justify many. Pakinggan nyo ito. Kaya dito nagbago yung tema eh. Sabi, ito ang aking dugo na ibubuhos sa ikapagpapatawad ng marami. Nakita nyo? Hindi na lahat ng tao. Marami lang. Amen? Why? Because it will depend on the people who will trust Him. Magdedepend dito sa mga taong magtitiwala kay Lord. Tanungin mo sarili mo, nagtitiwala ka ba sa Panginoon? Love mo ba si Lord? Loyal ka ba kay Lord? Sa Kanya ka ba nananangan? Mag-ingat ho kayo. Hindi mo pwedeng akapin yung krus. Kahit ito krus ito, hindi mo to pwedeng akapin para maligtas ka. Hindi. Si Jesus lang. Amen? Tignan nyo ha. My righteous servant will justify many and He will bear. Papasanin niya. He will bear their iniquities. Ito yung issue. Ano ba yung iniquities? Sa Bible ho, yung iniquities ho, tatlo yung binabanggit eh. Kasalanan, sin, transgression, and iniquity. Kata, pasya, at awon. Tatlo. May pagkakaiba yon. Yung katao, yung sin, yan daw yung meron kang, para kang nagpapana, may target, at tumutudla ka, yung target hindi mo tinatamaan. Missing the mark. Ibig sabihin, yung goal ng buhay mo, yung layunin ng buhay mo, hindi mo matumbok. Yung layunin ng Diyos para sa atin, na maging larawan niya, maging wangis niya, at tayo'y mabuhay ng may pagtatagumpay sa mundong ito. Amen po? That we may reign in this life, in dominion, as an image of God, yung kasalanan, na mismo yon. Lahat tayo, na-miss natin yun, di ba? Amen? Ano yung transgression? Yung transgression, no, yung pasya, ang ibig sabihin po nito, ito yung outright na pagrebelde mo o pagtalikod mo. Saan? Sa inyong, yung tinatawag na tipanan.
Brinek mo yung tiwala. Breaking the trust. Willful disobedience. Nagagawa ba natin yon? Yung pagtitiwala mo sa Panginoon, yung may relasyon kayo, dahil sa ginawa mo, nawalan ng brinek mo yung tiwala. Breaking the trust. O ikaw mismo hiwalay sa pagtitiwala mo sa Diyos. Kaya nga tinuturo yung pananampalataya. Pinag-iingat po tayo na huwag tumalikod sa Panginoon. Hello? Pwede bang kumustahin mo yung kapatid mo? Kapatid, kumusta na? Nagtitiwala ka pa ba kay Lord? Breaking the trust. Transgression. Kaya pag sinabi mo, wala naman pala, Lord, ganito. Kaya yung mga Hudyo, pinagalitan ni Moses, di ba? Kasi reklamo sila ng reklamo. Pinapakita nila, wala silang pagtitiwala sa Diyos. Kaya nga ako, sa pamilya ko, tinuro ko sa aking sambayan, ang unang-unang rule ko, sa miss ko, nung makakilala ko sa Panginoon, bawal magreklamo tungkol sa Diyos. Aray. Lord, bakit naman ganyan? Lord, mamatay na kami dito. Lord, nandiyan ka pa ba? Mga kapatid, transgression. Have you lost your trust in the Lord? Or you did something na kalooban ni Lord, talagang kinontra mo, sinadya mo, intention mo. Kung sinabi na nga ni Lord dito, intention mo. So it's as if na sinasabi sa Lord, huwag na tayong magtiwalaan. Parang tahimik na tahimik. May naintindihan kayo? Etong pangatlo, iniquities. Eto na yon. Ano ba iniquities? Yung iniquities po sa salitang Hebrew ay awon. Actually, spelling A-V-O-N, abon. Abon. Sa Tagalog, ang salita dito, kalikuan. Ano yung iniquities? Yung crookedness. Ano yon? Ano yung iniquities? Ito ho, yung wickedness sa puso natin. Ito ho yung kumakatawan sa mga habitual sins natin. Yung mga habitual na mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon. Ito mabigat kasi ito'y galing sa iyong puso. Ito'y kalagayan ng puso mong baluktot. Your crooked heart. Kaya pala sabi ni Jeremiah, who can know the heart? Sino makakaunawa ng puso na which is wicked? Yung wickedness natin, ito yung mga masasamang, lumalabas ito eh. Ito yung masasamang gawin natin. Alam mo nang ito kalooban ni Lord. Merong hilig yung katawan mo. May gusto ka. Kasama doon sa wickedness, ito yung bisyo. Yung kawalan ng moral integrity. Ano niyo ba si Cain? He could not have killed his brother kung pinili niya lamang. Nakalagay sa Bible yun eh. Sinong naiintindihan to? Yung iba ayaw nang tumingin sa akin eh. May ginagawa ka ba sa buhay mo na paulit-ulit na lang? That is iniquity. Hello? Alam niyo po, itong iniquity na gusto kong sabihin sa inyo, hindi ko naman tinuro to para mawalan kayo ng pag-asa. Ano yung sabi dito ng Lord? He will bear their iniquities. Papasanin ng Panginoon ang kanilang mga kalikuan. Pakinggan niyo po ito. Siguro kung makakapagsalita lang si Lord sa atin. Sabi ni Lord, andiyan ka na naman. Pero pinapatawad tayo ng Panginoon. Why? Because He is bearing our iniquities. Pakinggan nyo, sinasabi ko ito para hindi natin abusihin ng Panginoon. Sa totoo lang, kaya nga sabi ko sa mga kapatid, kahit anong mangyari, huwag kayong bibitaw sa Panginoon. Kasi hindi naman siya talaga nagpapabayad bumibitaw sa inyo. Kung nawawalan kayo ng pag-asa, ang Diyos hindi nawawalan ng pag-asa sa inyo.
Kung hindi kayo tapat sa Kanya, ang Diyos ay nananatiling tapat. Why? Because He bears, pakinggan nyo to ha, dala-dala ni Kristo yung ating mga kalikuan. Ano ibig ko sabihin? Ako ito. Alam mo na nga hindi maganda eh. Di ba? Humingi ka ng tawad kay Lord eh. Pagkatapos, ayan na naman, nalingat ka lang, ginawa mo na naman. Sabi mo, Lord, patawarin mo po ako. Brad, papatawarin ba ako ng Panginoon? Yes. Kasi pasan-pasan niya yung iyong kalikuan. Kaya nga kumikilos ang Diyos para baguhin niya tayo. Para iayos niya tayo. In the meantime, yung iyong kalikuan ay pasan-pasan niya. Kaya siya pakinggan nyo. Ewan ko kung maintindihan nyo ito. Kaya siya nakaupo sa kanang kamay ng Diyos Ama. Ano yung ba nakaupo siya sa kanang kamay ng Diyos Ama? Ha? O, sino nakaintindi nito? Bakit nakaupo ang Panginoon sa kanang kamay? He sits at the right hand of the throne of God. Bakit? Sa likod, meron kayong ideya? Ha? Meron kayong ideya? Dito. Dito. Bakit nasa kanang kamay nakaupo si Kristo? Bakit? Pakinggan nyo. Ito'y akin lang naman. Huwag nyo sasabihin doktrina to. Ito'y simpleng pagkaintindi ko. Di ba sabi si Kristo nasa trono ng Diyos? Anong ginagawa niya? Anong ginagawa ni Kristo? Nakaupo, kumukuyakoy? Hindi. Sabi, si Kristo ay namamagitan. Namamagitan siya. Bakit siya namamagitan? Namamagitan siya dahil sa mga iniquities natin. Pinatawad na tayo ng Diyos, yung kasalanan, yung missing the mark, pinatawad na tayo ng Panginoon. Amen? Kaya lang meron tayong wickedness sa puso natin na hindi naman maalis agad-agad eh. So He has to sit at the right hand of the Father. Pag medyo, sumasablay naman, patawarin mo na, Ama. Alang-alang sa akin. Itong anak kong ito, alang-alang sa akin, Ama. Wag mong hatulan. Wag mong parusahan. Dahil ako ang may dala ng kanilang kalikuan. May naintindihan kayo? Alam niyo, nalulungkot ako minsan. Hindi natin naiisip na yung ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, hindi pa natapos doon yung kanyang ginagawa para sa ating lahat. Ngayon, nasa kanan siya ng Ama, namamagitan para sa atin. Kumbaga ganito kakalabitin niya, Ama, wag mo nang parusahan yung anak ko. Ako naman na nagpasan, sabi ni Isaiah 53 I bear their iniquities. Parang walang natuwa doon. Kaya sinasabi ko sa mga kapatid, Brad, patatawarin pa ba ako ni Lord? Ay paulit-ulit kong ginagawa. Patatawarin ka niya, oo, pero hanggang kailan? Wag mong hayaan na pumikit yung mata mo at pumantay yung paa mo na ganyan ka pa rin. Dahil ang ibig sabihin nito, hindi ka talaga nakipagtipan sa Kanya. Dahil kung na kay Kristo ka, binabago ka niya araw-araw. Ba't hanggang kailan niya ako habang buhay ka, pero kailangan nababago ka? Kasi pipiliin mo yon. May naintindihan mo kayo? Pasensya na kayo, medyo diniinan ko yun Kasi minsan marami sa atin, Brad, ako yung nagkasala. Kaya pala sabi ng Bible, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Amen? Wala nang condemnation sa iyo. Bakit? Pasan ni Kristo yung iniquities mo Thank God. Nabuhay na magmuli ang Panginoon at umupo sa kanan ng Ama para pasanin niya yung ating mga wickedness. Ano ba yung wickedness? Tagalogin mo ba yung wickedness? Simple lang. Yung iyong, mabigat yung Tagalog kabuktutan. O simple na lang, ganito na lang, yung iyong pagkamaldita. Pagkamaldito. Yung sarili mong isipan, katigasan ng ulo, katigasan ng puso. Jesus bears it all. Kapatid, ang ibig ko sabihin, mahal na mahal ka niya. Nakaupo na siya sa kanan ng Ama
andun pa rin siya para sa iyo at para sa bawat isa sa atin. God loves us so much. Amen? Pangalawa ho, si Kristo po ay nabuhay na magmuli para patotohanan na siya ang Mesiyas. Siya ang Kristo. Wala hong nagtatag ng relihiyon. Kasi si Kristo ang tinatag niya kaharian, di ba? Wala hong nagtatag ng relihiyon dito sa ibabaw ng mundo na nabuhay, namatay, at muling nabuhay. Wala. Kahit sabihin ng mga Muslim, napakadami na nila, si Muhammad hanggang ngayon ay patay. Tama? Si Kristo lang ang nabuhay na magmuli para sabihin na siya lamang ang tagapagligtas ng buong sangkatauhan. He is the Savior of all men. He is the King of kings who will reign, and the Lord of lords who will have dominion over all the earth. Amen? Yung mga nakikita at hindi nakikita. Nilagay ko ho ito para sabihin sa inyo, kapatid, yung mga hindi mo nakikita, hindi ka dapat matakot kasi si Kristo ang Panginoon ng mga Panginoon at siya ang hari ng mga hari. Kung meron mang reyna ng mangkukulam dito sa mundo at magalit sa iyo, hindi niya pwede ikaw salingin dahil mas mataas ang ating Panginoon. Kung meron mang prinsipe ng manunumpa, sumpain ka man. Kaya natatakot ako minsan yung mga paso nagde-declare ng curse. Nobody can do it if you are in the Lord. Amen? Why? Because He is the King of kings and the Lord of lords. Kaya nung makita ni Juan doon sa pahayag sa Apokalipsis 1, ang sabi niya, nakita ko siya, bumulagta akong parang patay. Si John. Bumulagta siyang parang patay. Sa paanan ng Panginoon, pinatong niya ang kanyang kamay sa akin at sinabi, huwag kang matakot, ako ang una at ako ang huli. At ang nabubuhay. Ako'y namatay, ngunit tingnan mo, ako'y buhay, magpakailanpaman. At ang sabi niya, hawak ko ang susi ng kamatayan. Amen? Amen? Jesus is the one. He is the one. Nobody resurrected from the dead apart from the Lord. Amen? At pangatlo, ang pagkabuhay na magmuli ay patotoo na ang kaharian ng Diyos ay naitatag na dito sa lupa. The kingdom of God is here but not yet there. Kasi dadating pa siya eh. Pero nandito na ho ang kaharian ng Diyos. Saan? Nasaan? Nasaan? Nasa Roma? Nasa Vatican? Wala. Ang kaharian ng Diyos sa niya tinatag sa puso ng mga katipan niya. Amen? Amen? So makikita niyo dito ang tinuro ni Kristo ay tungkol sa kahariang dito sa ibabaw ng mundo. Hindi niya pinakilala ang sarili niya religious leader. Hindi. Nung nag-resurrect si Christ, ni-launch niya, pakinggan niyo to, nung mabuhay na magmuli si Kristo, pinakawalan niya. Sinimulan niya. Alin? Ang kaharian ng Diyos. Dito sa lupa, saan? Tinatag niya sa puso ng mga tao sa pamamagitan ng Holy Spirit. At pagdating niya dito, itatatag niya dun sa Jerusalem, yung physical kingdom of God on earth. Amen? Ano yung po ibig sabihin? Yung resurrection ni Christ ang naggagarantiya na ano? Yung kanyang pagtatagumpay laban sa dyablo, laban sa kamatayan, at yung kapangyarihan ni Kristo, pakinggan nyo, ay available. Para kanino? Para sa lahat ng katipan niya at bahagi ng kanyang kaharian. Kaya nga sinabi ko kanina, exempted tayo sa lahat ng kaguluhan ng mundong ito. Pwedeng mag-intervene ang Diyos sa buhay mo. Kung pinahihirapan ka ng mundong ito, ang Diyos makikialam. Tutulungan ka niya, ililigtas ka niya, pagpapalain ka niya, gagawa siya ng himala sa buhay mo. Amen? Kasi si Kristo ho, nabuhay na magmuli. Ang ating Panginoon ay buhay.
Amen? Amen po. Paano ba nag-ooperate yung kingdom of God on earth? Paano yan? Paano nag-ooperate? Parang hari din yan. Parang kaharian din. Tama? Doon sa Griso, yung kaharian po ay pinamumunuan ng hari, di ba? At pagkatapos, yung Griso kasi ang pattern dyan, yung Greek civilization. Di ba? Sila yung nag-imbento ng ano, alam nyo kung ano? Sila yung nag-imbento ng ano ng Senate. Di ba si Alexander, di ba? The Great. Teka lang, nag-aral ba kayo ng history? Inadapt yan ng Rome. Nagkaroon sila ng Senate. Amen? Nagkaroon sila ng mga grupo ng mga tao. Ang hari, nag-appoint ng mga magagaling. Halimbawa, bawat probinsya, isa o dalawa. Bawat probinsya, isa. At ginawa niya, tinipon yun. Ang tawag doon ay ano? Ecclesia. Alam niyo ba yon? Basahin niyo sa i-google ninyo. Yung salitang ecclesia, hindi po tungkol sa relihiyon. Yung salitang ecclesia, ibig sabihin, inassemble ng mga tao. Tinipon ng mga tao para ano? Para magdesisyon, ipatupad yung kalooban ng kaharian. Amen? Yung term pong ecclesia ay hindi po religious. It is a political term. Ano ibig ko sabihin? Parang sa atin, ang ibig sabihin to, barangay. Parang yung barangay, merong konseho. May kagawad, may barangay captain, di ba? At yung utos ng LGU, ng mayor, pinatutupad ng barangay. Yung utos ng presidente ng Pilipinas, pinatutupad ng barangay. Amen po? Ang tawag doon sa konseho ay ecclesia. Amen? Ecclesia po yun. Ito matindi. Ito pong ecclesia, sabi ni Kristo, yun na itatatag niya. No? At hindi po ito tungkol sa religious gathering. Ang ecclesia po ay, ito malupit, translate sa English. Ecclesia. Ano nangyari? Nung translate ang ecclesia sa English, ito'y ginawang salitang church. Amen? Ginawa po itong church noong 3rd century AD, nung nagkaroon na ng Dark Ages, after ng 300 years. Yung eklesiyang tinatag ni Kristo, pinalitan ng mga leader na yon dahil sila'y naging sumanib na sila sa pamamahala ni Constantine. Yung salitang eklesiya, ginawa nilang religious. Naging church. Kaya yung church, so from a political group, naging religious context. Dapat mga kingdom of the citizens of the kingdom, naging mga members of the church. Naintindihan nyo? Amen? Ang problema mo, dito sa citizens of the kingdom, direkta ka sa hari. Amen? Kasi member ka ng eklesiya eh. Dito naman sa church, pag ikaw ay member, hindi ka diretso sa Panginoon. Dadaan ka kanino? Dadaan ka sa Papa. Dadaan ka sa pare. Dadaan ka sa pastor. Dadaan ka sa obispo. Dadaan ka sa ministro. Sino naintindihan to? Yung church, yung eklesiya po, ang ibig sabihin nun, tayong lahat, pakinggan nyo ha, tayong lahat ay bahagi ng eklesiya. At bawat isa sa atin, pwedeng dumiretso sa Panginoon. Because we are members of the ecclesia. Pero sa religion, kaya sasabihin, Pastor, ipanalangin mo nga kami sa Panginoon, may petition kami. Bakit? Amen? Kasi nga, church reliyon. Amen? Wala akong ganun. Hindi po binago ni Kristo ang konteksto ng eklesiya. Hindi niya to binago. In fact, pag binasa nyo sa Mateo 16. Ayan. Ano sabi sa Mateo 16? Ayan ay kwentuhan kay Pedro yan eh. Di ba? Lumapit misa si Lord sa mga alagad niya. Sabi niya sa mga alagad niya, anong sabi ng tao tungkol sa akin? Kasi may kinalaman to sa resurrection eh.
Anong sabi ng tao tungkol sa akin? Ang sabi ng iba, Panginoon. Sabi ng iba, ikaw daw si Elias. Sabi ng iba, ikaw daw si Jeremiah. Sabi ng iba, ikaw daw ay propeta. Sabi ni Kristo, okay, yan ang sabi ng mga tao sa labas. Kayo, sino ako sa inyong pag-aakala? Who am I to you? Biglang nagsagot si Simon, si Simon, si Cephas. Sabi, you are the Christ, the Son of the living God. Amen? Ano sabi ni Lord? Blessed are you. Simon, sapagkat ang nagpahayag nito ay hindi sino man, hindi dugo at laman. Ang nagpahayag dito sa iyo ay ano? Ay ang aking amang sumasa langit. Amen? Mga kapatid, makikita niyo po dito, kaya hindi ako namimilit sa gawain ng Diyos. Ang nagbubukas po ng ating pangunawa at nagbubukas ng ating kaisipan ay hindi yung galing ng pangangaral ko. Hindi yung galing ng mga preacher, hindi galing ng mga pastor. Ang nagbubukas ng ating kaisipan, ang ating pangunawa ay ang ating Diyos na buhay. Kaya sasabihin ko sa inyo, kapatid, napakapalad mo. Dahil nandito ka, hindi dahil inengganyo kita, hindi dahil napakagaling kong mangaral. Nandito ka dahil ang Diyos Ama ang tumawag sa iyo at nagbukas ng iyong kaisipan at pagkaunawa. Pwede bang i-congratulate nyo ngayong katabi nyo? Sabihin mo, kapatid, kino-congratulate kita. Andito ka. Dapat wala ka dito eh. Tama? Hello? I am here because God has revealed it to me. Naintindihan nyo? Brad naman, bakit mo sinasabi? Kasi tinatali tayo ng reliyon eh. Para bang yung pastor ang tagatanggap ng kapahayagan ng Diyos? Lahat tayo, God can reveal Himself to us. Amen? Ano sabi ni Lord? Sabi niya, sasabihin ko sa inyo, sasabihin ko sa iyo, Simon, ikaw ay Kefa. You are Cephas, or you are Peter. You are Petros. Ang ibig sabihin, bato. Bato. Gaano kalaking bato? Maliit na bato. And upon this rock, at sa batong ito, upon this Petra, I will build my kinuha ko po yung Complete Jewish Bible, ang sabi, I will build my community. Church ba ang sinabi? Simbahan ba ang sinabi? Katedral ba ang sinabi? Samahang relihiyoso ba ang sinabi? Hindi. Itatayo ko ang aking komunidad, ang aking eklesia. At ang sabi niya, at ang pintuan ng Hades o Sheol ay hindi mananaig sa kanya. Ano ibig sabihin? Pintuan ng Hades. Pintuan ng Hades. Ibig sabihin, kapatid, pag namatay ka, wala nang magagawa ang kamatayan sa'yo para mabuhay na magmuli. Death cannot prevent you from rising again, from living again, from resurrecting again. The gates of Hades cannot prevail against you. Pakinggan nyo. Parang sinasabi ni Lord, ikaw ay Petros, isang bato, at sa malaking batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Ano yung bato na malaki? Si Kristo yun eh. Maliit na bato, bahagi ng malaking bato. Ano sabi? Pag ikaw ay maliit na bato, bahagi ng malaking batong ito, sabi niya, yung pintuan ng Hades hindi mananaig sa'yo. Ano ibig sabihin? Ito medyo extreme. Ang ibig sabihin, kapatid, wala nang kapangyarihan ng kamatayan sa akin. Yes, I will die, but I will not die from the hands of Satan. I will die according to His will and according to His plan. Kaya nga tayo pwedeng manalangin eh. Yung mga kapatid na may sakit, kaya tayo nananalangin sa Panginoon. Kumari, Lord, pagalingin mo ako. Minsan hindi naman tayo gumagaling agad, pero bakit ang haba-haba na ng buhay mo, may sakit ka naman? Di ba?
Bakit ang hinahina ng katawan pero buhay ka pa rin? Why? Because the gates of Hades cannot prevail against you. Walang pwedeng kumuha ng buhay ko maliban sa Panginoon. Amen? 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 Okay, ito bonus. Meron isang lalaki na nalangin hari. Sabi sa kanya, maganda-handa ka na. Sino yung Hezekiah, di ba? Maganda-handa ka na, magligpit ka na. Sabi ni Propeta Isaiah, kasi mamamatay ka na. Kasi may cancer siya eh. Anong ginawa ni Hezekiah? Umarap siya sa pader. Buti na lang malinaw, pader. Ano ibig sabihin pader? Wala yun eh. Ibig sabihin, he looked beyond the wall. Saan siya nakatingin? Sa Diyos. Sabi niya, Panginoon, dugtungan mo pa ang buhay ko, ayoko pang mamatay. Anong ginawa ng Panginoon? Nakita ng Panginoon yung kanyang puso. Anong sabi? Dinugtungan ng buhay ni Hezekiah ng ilang taon? 1 taon? Ha? 15 taon. Pinulong ng Diyos. Wow. Because God is the God of life. Amen? Sabi ni Lord, kay Hezekiah yun, sa Kristiyano. Amen? Yung gates of hell cannot prevail. The gates of Hades, the gates of Sheol cannot prevail against you. Amen? Ito sabi Lord, I will give you the keys of the kingdom. Wow! Hindi lang yung pintuan na hindi pwedeng manaigang kamatayan, kundi sabi ng Lord, ito bonus, bibigay ko sa inyo ang susi ng aking kaharian. Ano ibig sabihin ng susi ng kaharian? Ano ibig sabihin? Pag ikaw may susi ka ng bahay ko, ano ibig sabihin nun? May pipigil ba sa'yo para makapasok sa bahay ko? Pag binigay ko sa yung susi ng bahay ko, illegal ba kapag pumasok ka sa bahay ko? Ha? Ibig sabihin may access ka. Binigay ng Panginoon ang susi ng kaharian. Ibig sabihin kapatid, meron kang access sa trono, sa presensya ng ating Diyos. Kaya wag nyo na akong hahanapin. Pag-pray tayo para magkaroon ng himala. Hindi ho totoo yun. Ikaw mismo, you have the keys of the kingdom. Kaya pala sabi ni Kristo, humingi kayo. Hanggang ngayon, di pa kayo humingi. Humingi kayo sama sa aking pangalan. At ibibigay ko sa inyo. Why? If you have the keys of the kingdom. Sino may hawak ng susi ng kingdom? Lahat ng bahagi ng eklesiya. Lahat ng bahagi ng komunidad. Lahat ng kanyang katipan. Binibigay niya yung susi ng kaharian. Sino dito may pangangailangan sa Panginoon? Iba parang sasagutin ba ako ni Lord? Kasi nga kaya ka ganun, hindi mo naintindihan. Hawak mo kapatid ang susi ng kaharian. Amen? Amen? Mga kapatid, nakakatuwa pong isipin na si Kristo po, yung may hawak, yung nagbigay sa inyo ng susi, ay buhay. Tingnan nyo, imagine niyo, binigay ko sa inyo yung susi ng bahay ko. Ha? Namatay ako. May asawa ako. O kung wala may asawa, may anak ako. At papasok ka. Sabihin ng anak, bakit ka pumapasok dito? Binigyan ako ng susi ng tatay mo eh. Asan ba yung tatay ko? Patay. So yung kasunduan nyo ay wala ng visa. Kaya nga yung mga may utang, pag namatay, wala nang utang eh. Kaya bang habulin ng maniningil doon sa libingan? Di ba kaya nga yung mag-asawa, pag namatay isa, libre na yung naiwan eh. Tapos na yung kasunduan sa lupa eh. Eto matindi si Lord. Si Lord nakipagtipan sa'yo, nakipagtipan sa akin. Pagkatapos siya makipagtipan, nabuhay siyang magmuli. Ano ibig sabihin niya? Lahat ng pinangako niya, lahat ng kalooban niya, ano? Hindi nawawalan ng bisa. Dahil nabuhay siyang muli mula sa mga patay. Parang tahimik pa rin kayo. Ano ibig sabihin? Lahat ng pangako ni Lord. Ano ibig sabihin nun?
lahat ng pinangako niya sa iyo ay tutuparin niya. Kasi buhay yung nangako sa iyo. Tipid-tipid. Alam nyo, kung alam mo ito, pwede ka nang maglulundag eh. Ba't may problema ako? Kapatid, buhay yung nangako sa'yo. Hindi patay. Amen? Sinong meron pangangailangan kay Lord ngayon? Excited kayo? Ha? Excited kayo? Kasi buhay ang ating Panginoong Jesus. At hindi siya namamatay taon-taon, na natili siyang buhay 2,000 taon nakakaraan at hanggang sa walang hanggan, buhay ang ating Panginoon. Namatay ka, kapatid, mabubuhay kang magmuli kasi yung nangako na mabubuhay kang muli ay buhay. Sino ngayon nakakaintindi? Parang di ako kontento kasi parang iba nakasimangot pa rin. Bro, di mo alam ang pinoproblema ko. Hindi ko nga alam ang pinoproblema mo. Pero dapat maintindihan mo ito. Huwag ka nang malungkot. Sabi nga nung kanta, huwag ka nang malungkot. Oh, praise the Lord. Nakaka-corny, no? Pero yun ang totoo eh. Ba't ako malulungkot? Buhay ang aking Panginoon. Ba't ako matatakot? Alam ko may gagawin siya sa buhay ko. Ito ang kahulugan kung bakit si Kristo nabuhay na magmuli. Why does He have to resurrect? He resurrected not for Himself. He resurrected for you and for me. Meron ka bang kailangan kay Lord? Brad, aabot ng 200 ng krudo. Wala akong pakialam. Bakit? Buhay ang aking Panginoon. Brad, wala nang makain. Wala akong pakialam. Buhay ang aking Panginoon. Pinakain nga niya 5,000 eh. At alam niyo, inulit niya yun. Nagpakain siya sumunod na event, 4,000 naman. Bakit niya inulit? Para sabihin sa'yo, kaya niyang ulitin lahat ng ginawa niya nung siya'y nandito pa sa lupa. Everything that Jesus did on earth, He will do again to you and to me. Why? Because Jesus is alive. Buhay ba sa inyo ang Panginoon? Ewan ko sa inyo mga kapatid. Kung ang mga tao po, nagsasaya, resurrection, hanggang dun lang. Pagdating ng problema, Lord, pupunta, papahid-pahid, patay yung Panginoon. Punta sa Quiapo, pahid-pahid siya pa. Hindi yung patay ang Panginoon, buhay ang Panginoon. He is alive. Nasa kanan ng Ama. Ano yung namamagitan para sa iyo at sa akin? Pag ikaw sumasablay, Lord, patawarin mo siya, Ama, patawarin mo. Pag ikaw may pangangailangan, Ama, kailangan niya, ipapadala niya. Kaya wala siyang ipagkakait na anumang mabuting bagay na kailangan ng bawat isa sa atin. Kapatid, magkawindang-windang mga daigdig. Sabi ng Psalms 34, kahit anong mangyari, yung mga leon magugutom. Pero lahat ng nasa Panginoon, hindi magugutom kailanman. Amen? Sino nakandang maniwala tungkol doon? Talaga, naniniwala kayo ha? Kaya nyo ba maniwala kahit ibon, uutusan ng Panginoon, makakain ka lang? Kaya nyo bang maniwala, gagawa ng himala ang Diyos sa buhay nyo, kahit ano nangyayaring hirap dito sa daigdig na ito? Kung kaya ninyo. Because, why? Because Jesus Christ is alive. Amen? Amen?